recently, etong issue na I believe may sinabi si Bangag na sa 2026 budget, kasali daw siya sa budget deliberation. Di ba? Hindi pa nga niya nasasagot yung 2025 na anomaly, nire-reset na oral arguments ng Supreme Court, yung hinain ni Attorney Vic Rodriguez, ni Kong Ungab, at yan ang pinag-usapan nila noon online, di ba? Kasama pa si Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, nakita niyo ngayon si Bangag ay sasali na naman daw siya sa Marcos may joint BICAM budget deliberations. O, di ba? Ang sabi dito, in a statement, Budget Secretary Amina Pangandaman said as early as January, Marcos already had directives on next year's budget, which is seen to reform a vital role in achieving economic growth. Julul, in fact, sabi niya, before the election already had instruction, we will sit on that. Uupo daw siya, makikialam daw siya dyan sa budget process na yan. Ngayon, mga kababayan, sa sobrang kasyungahan at bangag ni Marcos Jr., okay, hindi niya inalintana na hindi niya trabaho ang budget, ang maging parte ng budget deliberation. Marami na nga nagsalita dyan ng mga abogado, yan ay paglabag sa batas. Diba? Dahil sabi niya, makikialam siya dyan, diba? Makikialam siya, uupo siya, ganyan-ganyan. Ito nga 2025 budget, hindi niya maipaliwanag, tapos uupo na naman siya. Makikialam siya sa 2026 daw. Bakit? Mag-i-insert ka, Bangag? Although alam naman natin na nakikialam yan, kahit ng 2025, silently, behind the scene, ay nakikialam sila ni Lisa Tanas, yung mga bangag na yan talaga ang nagdidikta kung saan ilalagay ang budget ng Pilipinas. Kaya no wonder, mga kababayan, lubog at bulusok ang buhay ninyo. Ngayon, di ba, ang tanong nga, sabi nga ni Lacson dyan, okay lang na mag-observe, pero ang tanong natin, legal ba? Nasa konstitusyon ba yan na ang presidenteng addictus ay uupo dyan sa budget deliberation na yan? Hindi. Kasi hindi niya trabaho yan eh. Wala naman siya kapangyarihan yan. Sa transparency, yung nakikita ng mata natin, wala siyang kapangyarihan dyan na magsabi kung saan dadalhin yung budget na to, na ganito, na ganyan. Pero behind the scene, yan yung ginagawa niya. Ngayon, pa-epal lang niya ni Bangag. Na kunyari, willing siyang umupo dyan, titignan niya, labag sa batas, hindi niya ginagamit yung utak niya kasi unang-una, sunog na ng pulburon. Hindi niya inisip, maka-headline lang sila na ang bangag na presidente, wow, uupo at makikialam para kunwari nakatutok talaga para scrutinize niya, 'di ba? Busisiin kung saan i-allocate yung mga budget chuchu na ganyan. Isa po yung kabangagan, siguro may mga lawyer ditong magagaling. Isa po yung kabangagan. Ay nako, teka nga, masarap ang dila-dila, namiot doon ang mga dila ng Malinti. Mga Hudi Ponggol. 'Di ba? Magtatagal ba siya doon? Ha? Si Marcos Jr. na di ba, mula umaga hanggang gabi minsan yan dyan. Baka makita natin. Habang siya ay nandoon, mga kababayan, dyan sa budget deliberation na yan 2026, baka mainip siya at sumingit siya ng pulburon, right? Back to common sense. Thank you very much, di ba? Baka yan ang gagawin niya. O sige, doon ako, magti-trip ako doon. Di ba, sisingot ako ng bonggang-bongga. Yan po ay isang malaking kasinungalingan na kunwari siya ay uupo dyan. Alam niya, well, baka hindi niya nga alam o nag-acting lang siya na kunyari ay tutukan niya yung budget na yan. Tutukan mo muna at bakit etong National Budget 2025 na dinorobo ninyo, mga hinayupa kayo, ay nasususpend ang oral argument schedule. Hindi maipaliwanag ngayon, panibagong budget na naman sa 2026 na wala nga kayo nakikitang tangible result. Kaya tama si Inday Sara na itong presidenteng Bangag at Dictus Benedictus na ito ay hindi marunong mamuno bilang isang presidente. Never ever, dahil ang namumuno ay si Lisa Tanas. Sinabi yan ni Mangga, ni Amy Marcos na ang namumuno ay hindi ang kapatid niya, ang Araneta at ang Tambalusos. Ngayon na na-re-elect si Amy Marcos, maingay pa rin ba si Amy Marcos sa kakatuligsa sa mga kamag-anak niya? I'm telling you. Nagamit lang kayo. Pero well, hindi rin natin alam kung nanalo talaga siya. Kaya still nananawagan tayo ng recount. Right? Ang daming issue natin sa Pilipinas na kung hindi kayo makikialam at mananahimik na lang kayo, so i-endure nyo ang kasarapan ng mga
pang-aapi ng mga bangag ng mga kidnapper ng kung ano-ano pa, ang polboronic and everything. Mga kababayan, walang karapatang makialam si bangag at magnakaw ng pera ng bayan, pero kahit sabihin ko walang karapatan, bago pa kayo ipinanganak, sa panahon ng tatay niya, ninakaw na ang kaba ng bayan. Diba? Tapos ngayon, eto, nabudol na naman tayo. Kaya nga sabi ni Inday Sara, jutang jininaka. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diba? Ano ang sabi? Jutang jininaka, Lisa Marcos. Ano sabi ni Inday doon? Na nagpadala ng, sabi ni Inday Sara, nagpadala ng video si Satanas. Kasama pa yung video, kasama yung taong yun. Diba? May sinasabi si Inday doon na kunin yung pera. Diba? Kukunin yung pera, then ipinakita niya yung nagpadala si Lisa Satanas ng video message, diba? Para nga doon bigyan ng pera ang what? Para sa DepEd na mga tiwali, kung sino man yun. Diba? Sabi nga ni Inday doon, wala nga posisyon yung si Satanas na yan. Pero kung makautos ng pondo, akala ni Satanas, siya ang may hawak ng kaba ng bayan. Kaya sabi ko sa inyo, panagutin niyang hinayupak na Satanas na yan, ipaluwa sa kanya, sa pamilya niya, sa mga anak niya, ang pera ng bayan. Pinagtitripan yung Vice President, pinagtitripan yung mga kritiko, confidential funds sa paulit-ulit. Nakita ninyo? Magbati-bati na lang, ilang bilyong piso ilang bilyong piso ang kinita ng mga nakapaligid kay Marcos Jr. at ang mga nilustay ni Marcos Jr. pera ng bayan para awayin ang mga Duterte. Ilang milyon piso yung panggigipit lang nila dito sa akin sa Amerika na 4 na case, milyon-milyon pera ng bayan. 'Di ba? Mga naka-align lahat kay Lisa ang nanggigipit. Ilang milyon yan. 'Di ba? Ang panggigipit sa akin yung assassins na binabayaran ni Satanas. Ni Lisa Satanas at ang gobyerno dito na reported na ngayon sila kako sa NBI. Ilang milyon yan na panggigipit. Tapos gusto nila bati-bati na lang. Walang magbabati.